Kaya po, every Sunday, wag kayong papayag na uuwi kayong hindi satisfied, full of God's Word. Amen? Full of God's Spirit. Kailangan, sabi nga ni Mami Susan, full tank. Let's say full tank. Yan. Di ba, Joel? Ang layo ng mga nararating mo na project mo. Sigurado ako, laging full tank yung sasakyan mo, di ba? Wala kang lakas na punta ng probinsya na ang laman lang ng sasakyan mo ay 5 litro. Laging full tank. Lalo ngayon, nagmumura ang gasolina. Di ba? Wow. Okay. So, sige po. Everybody, please stand. At alam niyo po, ang inyong pastor din, hindi po madali ang mag-prepare ng Word of God, ng mensahe. Hindi po yan parang isang delata na bubuksan mo lang. Ay, ano bang maituro ngayong Sunday? Ito na lang, ito, 555. Ito na lang, maling. Di ba yung delata, di ba yung delatang pagkain, pag yung mga madalian, di ba? Kukunin mo lang, bubuksan mo, iprito mo. Minsan nga, wala lang prito-prito eh. Delata yun. Ibig sabihin, walang preparation, walang prayer, walang pagbababad sa salita ng Diyos. Ganun po ang preparation. Parang pag magluluto ka ng lauya, alam niyo yung lauya? Nami-miss ko na yun. Sino marunong po magluto ng lauya? Sir Venus, masarap kayo maglauya? Sige nga po. Isa-isa lang po. Ang sarap po noon sa mga taga-Taytay yung lauya. May saging na sabay yun. Ha? May kamote. Wow. Iba ba yung pochero? Iba ba yun? Parang no? Yan. Wow. Ang hirap po i-prepare nun. Ang daming sangkap nun. Ang daming hiwa, ang daming seremonyas bago maluto yun, Wana. Hindi katulad kayo mga kabataan, nasanay ng hotdog, instant noodles, instant, ano pa? Anong boyfriend? Instant boyfriend? So, ganun po. Okay, let's look over, let's read Proverbs 6:27. Aklat po ng awit, Kawikaan 6 verse 27. Basahin po natin ng malakas, may pananampalataya na parang sinasabi mo yan sa sarili mo. Ready? 1, 3, go. Go fire its lap without his oats being burned. Sa NLT, Kuya Lawrence, can a man scoop a plane into his lap and not have his clothes catch on fire? May Tagalog ba tayo? Mabuting balita. So dito po ang sinasabi po dito ng aklat na ito ni Haring Solomon. Kapag ikaw naglagay ka ng apoy sa iyong, ano ba yung lap? Dito, no? Patungan sa iyong legs, hindi po pwedeng hindi ka masusunog o madadamay ang iyong damit o buong katawan. So mamaya i-elaborate po natin. Sige, habang inaanap ni Kuya Lawrence ang Tagalog, tayo malalangin. Aming Diyos, maraming salamat po. Dinako mo kami ngayong umaga sa iyong bahay-sambahan upang lumakas sa iyong mga salitang nagbibigay buhay. Sabi mo, man shall not live by bread alone,
but by every word that sounded out from the mouth of God. Pagkain ng aming kaluluwa at espiritu. Tulungan niyo po kami ngayong umaga, bigyan niyo po kami ng pakikinig, bigyan niyo po kami ng kauhawan, gutom sa iyong salita, ng gana, Panginoon, at huwag po kaming paabala sa gawa ng kaaway upang ang mga salita mo na ito'y hindi namin manamnam, pumasok sa aming mga puso't isipan. Lord, we also pray for our brethren who are not here. Lord, stretch out your hand to help them, strengthen them, heal those who are sick, Panginoon. Encourage those who are discouraged, Panginoon. Salamat po sa pag-abot nyo rin sa kanila ngayon at gamitin mo po kami na naririto na maging kalakasan sa kanila. And even to our sisters abroad, dalangin namin, Panginoon, your comfort, Panginoon, ang Holy Spirit, fill them. Kay Sister Grace, Sister Jeline, and to my wife, Lord, Sister Lynn, abutin niyo po sila doon, Panginoon, ng iyong mercy and grace. Salamat po. Ito ang aming dalangin sa pangalan mo, Jesus. Amen. You may be seated po. Yan. Makukuha ba ng apoy ang tao sa kanyang sinapupunan at hindi masusunog ang kanyang mga suot? Medyo malalim pa, ano? Wala tayo, Lawrence, na magandang balita version. Ayan, pwede yan, ang salita ng Diyos. Upang mas unawaan natin. Sige po. No valid result. Diyan po, baka po meron diyang magandang balita sa Tagalog. Oh, hindi na rin kayo nagdadala ng Bible. Puro electronic na, puro application na. Sige. So balik po tayo. Yan nga po. Kapag ang isang tao daw, naglagay siya ng apoy, na ang purpose naman niya, Dennis, hindi para sunugin yung kanyang damit o sarili, siguro paglaruan lang, hindi daw po pwede yun. Yung apoy na inilagay mo malapit sa iyo, sa iyong lap, sa patungan, sa iyong legs, madadamay at madadamay yung suot mong damit. At pag nadamay yung suot mong damit, anong susunod? Kakalat na yun sa buong katawan. Masusunog ka. O, ito. O, sige, tuloy niyo po ako. Ready? Let's read. Begin. Kung ang tao ba'y magkandong ng apoy, kasuotan kaya niya'y di masusunog yun. Ayan, medyo mas mababaw. March is Fire Prevention Month. Kaya po itong March 1, ang mga bumbero po nag-ikot, pinaingay ang mga sirena. Lahat po ng fire department team. Para po ano? Paalalahanan po ang tao na umiwas sa sunog. Sabi nga po, buti ng manakawan kesa masunugan. Pero para ngayon, ang hirap na ring manakawan, ano? Nakita niyo yung news? Pinukpok ng martilyo, 1-year-old, yung anak. Tapos yung babae, parang brain dead na. Buhay pa ba? Hindi ko nasundan. Ay, wow. Namatay na, tapos sinasabi pa na ni-rape pa. So, ang hirap na rin ngayon. Kaya let us be very cautious. Maingat. So, yun po, no? So, ano po yung mga pag-iingat para wag masunugan? Wag mag-iwan ng naka-charge na hindi mo kontrolado. Mamaya, full na pala.
Mamaya yung charger mo, nabili mo lang sa palengke na made in China. Di ba? Ano pa? Yung mga flammable materials, kandila o kaya gaas o kaya ay yung ating tangke, hindi nalock, naiwang nakabukas. Dino-double check po yan. Pag-iingat po yon, iwas, sunog. Pero ngayon po umagang gusto ko pundalin sa inyo sa patnubay ng banal na Espiritu ay yung pong apoy, spiritual fire that will cause us damage, destruction. Apoy. Ang apoy, napakaraming gamit. Pagluluto, pagpapakulo, saan pa? Ang ginto, para lumabas yung kinang niya, idadarang sa apoy. Pero meron pong isang bagay nga na magagawa ang apoy at nakapahamakan. At ang tinutukoy po dito, Proverbs chapter 6, pag binasa po natin ang buong chapter, kasalanan, sin. Sabihin po natin, kasalanan. Yan. Yan po yung tinutukoy na apoy dyan. Na akala mo, hindi, kontrolado ko tong apoy na to. Kontrolado ko tong kasalanan na to. Kaya ko tong itago. Hindi, ano lang to. Tikim-tikim lang to. Pling-pling lang to. Konting taya lang. Hindi naman ako gahaman sa sugal. Yan ang akala mo. Parang apoy yan. Kakalat yan. Ano po sabi ng Santiago? Yung isang palito, isang spark ng apoy, kaya niyang sunugin ng buong agubatan. Ganon na nagagawa ng apoy. Mula sa maliit, kaya niyang sunugin ang isang kagubatan. Diba? Anong tawag doon? Forest fire, diba? Nagsimula lang, may nagsigalang ng maliit na pabayaan, kumalat. Ang isang bahay, nagsimula lang sa napabayaang naka-charge na charger, maliit na apoy, kaya niyang tupukin yung isang napakalaking mansyon. At nakikita natin sa TV, isang compound, isang community, tupukin ng apoy. Nagsimula ba yun ng malaki agad? Nagsimula po ba yun na sumabog agad? Hindi. Nagsimula yun sa isang maliit na apoy. Ang kasalanan, ganyan din. Nagsisimula muna sa maliit. Pakupit-kupit, mga kabataan. Pakupit-kupit. Ako noon, nabuyo ako nung bata ako sa bingo eh. Yung bingo, sa kapitbahay. Gustong-gusto ko noon, nauutusan ako. Kasi kinukupit ko yung sukli. Palima-lima. Tapos pag may perang naiwanang nakapatong sa ganito, nagsimula sa maliit, pakupit-kupit. Saan pa? Ano pa yung maliliit na kasalanan? White lies. White lies naman, Edward. Ano yung white lies? Mabuting pagsisinungaling. May magandang dahilan kaya ka nagsisinungaling. White lies naman eh. Ano pa? Ha? Wala naman nagsimulang lasinggero agad eh. Di ba, Herald, ano? Nagsimula sa patikim-tikim. Kunti lang.
Lalo yung mga barkada, ang ganyan, ang galing. Ha? Dustin, ikaw naman, malalasing ka ba ng isang baso? Di ikaw naman, inom. Tapos mamaya, kakantsawang ka na naman. Hindi mo maano, nakasampung baso ka na. Lasing. So ano po sinasabi natin? Ang kasalanan nagsisimula sa maliit. Hanggang magugulat ka na lang, kumakalat. Lumalaki. At yung po sinasabi dito, isang araw, tutupukin ka na. Hindi mo na siyang kayang pagpagin. Hindi mo na kayang buhusan ng tubig. Baka kailangan mo na, fire extinguisher. Pag dumating po yung time na lumaki na, ang laki na po ng damage na magagawa. At akala mo, ikaw lang ang nasunog? Hindi. Damay ang asawa mo, mga anak mo, pamilya mo, kaibigan, trabaho mo, ang laki na ng damage na nagawa. Kaya ano po sinasabi rito? Ano po ang gusto po nating ipahiwatig ngayong umaga? Fire prevention. Fire prevention. From sin. Iwas sa apoy ng kasalanan. Kaya po, di ba, sinasabi sa mga bata, huwag mong paglaruan niyang apoy. Huwag mong paglaruan niyang posporo. Huwag kang maglaro ng apoy. We as Christians, there are times we are playing with fire. Naglalaro tayo ng apoy. Hindi naman nakikita Malayo naman si pastor dito sa Floodway. Hindi naman ako kita ng nanay ko rito. Hindi naman niya alam na nininigarilyo ako. Kaya ako noon, nahuli ako, may upos ng sigarilyo yung aking polo sa bulsa. Ano to? Eraser ng lapis. Di ba? Wala naman nakakakita. Ay, wala si Mrs. Umalis. Nasa Cebu. Nasa Cebu si Mrs. Malayo. Akala mo lang yun, walang nakakakita. Ngayon pa naman, ang CCTV, nagkalat na, Pero bukod doon, wala pa yung CCTV, meron ng CCTV ang Diyos. Kaya sabi niya sa kanya, Nanay Venus, walang lihim na hindi mabubunyag. Walang pinaka-high-tech na CCTV, kundi yung sa Diyos, Rusty. Kahit sa pinakamadilim na nightclub, kitang-kita ka ng Panginoon. Kahit sa pinakasulok na computer shop, kitang-kita ni Lord ang mga adik sa Dota. Di ba, Joshua? Kahit napakando ka pa sa pinakasulok, alam ni Lord John. Tawa ka dyan, dyan. Kahit maglihim ka pa ng relasyon mo, magkita tayo doon sa ganun lugar, Huwag kang basta-basta lalapit, hintay mo yung signal, At baka may makakita sa atin. Kahit anong gawin mo pa dyan, alam ni Lord dyan. At ako, ang prayer ko pong palagi, lalo na sa mga mag-aasawa,
Kung may gumagawa ng kalokohan, i-expose ng Panginoon. Yan po ang aking panalangin talaga. I-reveal. Huwag nang patagalin, huwag nang lubog sa kumunoy. Maaga pa lang, i-reveal na ng Lord. Bukuhin na sa cellphone, bukuhin na sa Facebook, meron na agad kaibigan na magsabi na hanggang nagsisimula pa lang, maano na agad yung apoy, Rusty, mapatay na agad. Kasi pag nagliyab na yan, mahirap na. Kaya mga young people, pinagsasabihan kayo, pinapaalalahanan, para nga kasi yung apoy, wag lumaki. Sinisimulan nyo palang sindihan, pinapatay na namin. Wow. Ang KJ nyo naman, nag-holding hands lang kami. Paano pag nagsawa ka na, Dustin, sa holding hands? Di ba? Di ba, mga kabataan? Puro na lang bang kamay? Sawang-sawa na ako dyan sa kamay mo. Ito, paa naman. Ano na susunod doon? Tingnan nyo, si Alden. Nakakiss kahapon. Sabi ng anak ko si Llewellyn, 3 points. Pati yung bata, What we're saying is, kapag hindi mo yan, Nanay Medi, inagapan, lalaki ang niyan, ang sunog niyan. At ang sunog nga po, kaya po ang mga bahay may firewall, Edward, di ba? May firewall para hindi agad tumawid. Para hindi agad tumawid. Ganon po ang kasalanan. Pag napabayaan mo yan, kumalat, mangdadamay pa yan. Di ba? Congratulations, Edison, sa inyong bagong baby. Yan ang pinaka member ng GOT, yung anak na babae. So yun po mga kapatid. Prevention. Sabihin po natin prevention. Young people, premarital sex, prevention. Bisyo, prevention. Sige, sulyapan muna natin. Yan. Anong pangalan, Edison? Solen? Hindi. Solen Ingrid. Saan nyo naman kukuha yun? Sa Bienan. Okay, very good. Yan, wow. Dennis, hindi mo ba namimiss? Ako nga lang, sabi ko kay Sister Lynn, kung pwede pa Sasawa na ako sa mga anak ko Hindi, may baby, nakakamiss yung Boyet. Boyet, huy. Brother John. Nako, ang pagbabae yan, Brother John, Ang ganda niyan. Okay, let's continue po. Prevention po, mga kapatid. Ganon din po sa vices, sa sugal, sa bisyo, prevention. Sa sakit nga po, di ba, anong paalala? Prevention is better than cure. Kaya po, kung ano yung alam mo na makakasama, iwasan o kaya in moderation. Kaya kung alam mo na itong bagay na ito will cause you to sin,
May nagpa-counsel nga po sa akin. Sabi niya, Pastor, nahihirapan ko sa pornography. Sabi ko, ano ang nagiging daan yan? Internet. Sabi ko, kung kaya mong 1 linggo walang internet, simulan mo muna 1 araw, 2 araw. Ikat mo muna. Sabi ko, saan ka ba kumukuha ng internet? Sa kapitbahay po. Nakikiano ka pa doon? Ha? Naging kasangkapan pa yung wifi ng kapitbahay para ka mapuyo sa kasalanan. Sabihin mo sa kapitbahay, ibahin niyo po yung password niyo. Ang bait-bait niyo. Ha? Sabihin mo, ibahin yung password. O kaya, i-off mo yung connection mo. So, kung ano yun po yung nagiging tulay, daanan ng kasalanan, kailangan sirain mo yung tulay na yun. Kung ang trabaho mo ang nagiging tulay, para ka manloko, mandaya, kailangan sirain mo yung tulay na yun. Kung ang barkada mo ang nagdadala sa iyo sa kapahamakan, kailangang separate. Nakuha po natin, mga kapatid. Have a better company. Okay? Kung iyang kasama mo ang nagdadala sa iyo, lagi kang hinihila magsugal, lagi kang hinahatak para mag-cutting classes, para gumawa ng kalokohan, iyang kasama mo, basagulero, lagi ka nadadamay pag may away siya, you need to separate. You need to cut off. Distansya. Kung, mga kapatid, don't get me wrong, kung nadadala ka, pero kung ikaw naman malakas, kaya mo, alam mo, when to say no, alam mo ang iyong faith, kaya mo, gamitin ka ng Lord para siya ay mabago. Pero alam mo sa sarili mo yan, tama po, alam mo ang kapasidad mo, kasi ako po, naranasan ko po yan nung ako ay nagsisimula pa lang sa Panginoon. Pagkasama ko na yung aking mga kabrad sa fraternity, wala na. Balik na naman yung pagka-warprick ko, balik na naman yung bisyo. Pero pag kasama ko yung mga taga-church, Rusty, praise the Lord. Word of God. Ano? Sino po sa inyo yung nakararanas ng ganon? Pagkasama nyo yung ganitong tao, you are godly. Pero pagkasama mo yung ganitong tao, balik ka sa... Sige na po, umamin po. Ayan. Yes. Diba? Pagkasama mo yung mga classmate mo na hindi naman ganon, katulad mo, balik ka na naman sa pagmumura. May mga taong pagkasama ka, mahihiya ka magmura eh. Tama? Mahihiya ka eh. Pero pag may mga kasama kang, puto konsinta kung pakawalan eh. Wala. Ganon-ganon na lang. Ang lulutong. Diba? Bakit? Bakit ka mahihiya? Eh siya nga eh. Mas grabe pa nga eh. Diba? Pero dapat po bang ganon, mga kapatid? Para tayong hunyango. Ano po yung hunyango? Kung anong kulay yung paligid, nag-a-adapt siya. Kung kulay green yan, magiging green din siya.
Ha? Nag-iiba yung kulay. Tingnan mo mabuti ang katabi mo. Tingnan mo ang kulay niyan ngayon. Ang tanong, sino na yan pagkasama na ang mga taong wala sa church? Sino na yan mamaya? Sino na yan bukas? Alam niyo ang sabi ng Bible dyan, Justin? Mga prostitute. Sabi ng Lord, James chapter 4, verse 4, mga taksil. Ano yung prostitute? Kani-kanino? Sumasama. Ganyan po ang sabi ng Bible sa taong sama ng sama. Wala nang wala nang pinipili. Ay, basta ako pag Sunday sa church. Ang tanong, paano na yung Monday to Saturday? O sige, pati Saturday na. Eh, paano yung Monday to Friday? Akin na yun, no? Kung ano yung mga kaopisina ko, gano'n na rin ako. Kung ano yung mga tropa ko sa school, gano'n din ako. Kung ano yung basta. Basta pag Saturday, Sunday sa church. Nakita po niyo yung pinost natin sa natin, yung iba't ibang uri ng Kristiyano? Nakakainis yung iba, sin zone lang eh. Oo eh. Ayaw eh. Balik nga, Lawrence, makihanap mga mabilis. Doon sa natin. Meron sa GOT event. Merong isang nag-post ng iba't ibang uri ng Kristiyano. Sino po yung nakakita nun sa natin, GOT events? Yung iba ba hindi? Wala kayo wifi? Walang 3G? Lawrence, natin yon, yung different kinds of Christians. So, yan po nakukuha po ba natin mga kapatid? We need prevention. Kailangang manindigan ka. Desisyonan mo. Kasi hindi po pwedeng, Pastor, malayo-layo naman yung apoy. Mga 10 meters distance. Hindi makakalapit yan. Diyan lang yan. Paano kung lumakas yung hangin? Magugulat ka na lang, nakarating na sa iyo yung apoy, nakarating na sa bahay mo, baho mo. Ha? Ayun na, nakapasok na. Yun nga. Ano natin yung mga iba't ibang apoy ng kasalanan? O, sabi ni Sister Josephine, chismis, bisyo. Ano pa? Paghahangad, yung sexual desire. Diba? Siguro yung nang-rape, yung pumatay nung ginang. Siguro kung ang itsura naman siguro si Sister Irene nung nanay, amoy suka. Nakukuha niyo sinasabi ko? Tapos, ang damit ay hanggang sakong, balot na balot. Tapos, walang dating. Sa tingin mo ba, Edward, magnanasa yun? Lalapit ka pa lang, amoy suka na. Hindi magnanasa yun, di ba? Pero kung yung nanay, baka naka-short, mabango, doon nagsisimula, di ba? Yung pagnanasa.
Di ba? So ano ba sinasabi natin? Bago mang-rape, nagsimula muna sa sexual desire. Meron munang pinagsimulan yun. Baka naka-miniskirt. Ha? Baka, ano pa, labas ang cleavage. Nagsisimula sa sexual desire. O baka nag-gym. Kunyari si Ariel nag-gym. Meron dong babae na nag-gym din. Nakita si Brother Ariel. May abs. Ito na siguro. Ariel, dalasan mo pa ang pag-gym. Ha? Di ba? Nagsisimula sa desire. Ito na. Sige po, mabilis. Basahin po natin. Tulungan niyo po ako. Number 1, ready, go! Okay, so Christ Chan, madaling iyakin, walang pananampalataya. Number 2, Kainis Chan. Basahin natin. Ready, go. Yan. Okay. Kung kayo po yung tinutukoy, pwede pong kalabitin niyo yung katabi niyo, ha? Simple lang, ha? Simple lang. Pwede niyong pisilin. Ako yan, ako yan. Wag naman niyo sabing, ikaw yan, ikaw yan. Wag! Hayaan niyong umamin sa sarili, ha, na ako yan. Wag mo sabing, ikaw yan. Ha? Ayun, yung natatalo ng inis. Yan, ha? Number 3. Okay, sige po, go. Walang kontrol sa dila. Nako, yun nga, yung mapaghusga. Ha? Curse yan. Wala ka nang marinig na magandang sinabi niya. Puro pintas. Laitera. Tingnan mo si hindi naman bagay sa kanya. Diba? Wala ka nang marinig na papuri. Meron. Sarili niya. Hindi mo napansin? Ganda-ganda ko ngayon. Ha? Hindi mo ba napansin ang aking hair? Ha? Ang kilay ko ngayon? Ha? Sarili ang pinupuri. Pagdating sa iba, puro kapintasan. Number 4, Kristiyano. Iyon nga, di ba? So, merong irregularity, merong abnormality na iwala doon sa proper height dapat at the age. So, ibig sabihin po, lack of growth. Biruin nyo nga naman, paano lalago? Nababasa lang ang Bible pag nasa church. Nakakapag-pray lang pag nasa church. Pagdating na Monday to Saturday, wala na. Kristiyano po yan. Number 5. Ayan, sige, pwede mong kalabitin pisilin yung katabi mo kung ikaw yan. Wala na, ganun na lang. Every Sunday, tapos, parang nabili mo na yung pwesto na yon. Oy, pwesto ko yan, doon ka sa Para bang nabili mo na yung pwesto na yon. Pero wala ka namang ginagawa, spectator, ang galing mo pang mamuna, ito naman yung worship team nagkamali.
Nagkamali. Oh, halata. Ha? Ang galing mo. Pero wala. Taga-upo ka lang naman. Chairs, tiyan. Number 6. Marami po sa atin, guilty po dyan. Nung time na ikaw ay may pinagdadaanan, may sitwasyon ka, may problema ka, nandun ka, ipag-pray niyo ko, nandoon, active ka, mainit ka, kasi kailangan ka eh. Pero nung wala ka ng kailangan, pinagaling ka na, pinagpala ka, sinagot yung prayer mo, wala na. Marami po sa atin guilty of that. And number 7, lahat lang ng young people. Ready? Go! Bible study at discipling. Instead of seek first, I check first. Kundi kay Kristi at kay Christian, aray ko. Ako'y nagsimula dyan. Diyan ako nagsimula. Sumama ako nun sa church kasi may mga magaganda. May mga target. Pero yun ang maganda kay Lord. Kahit mali ang motibo mo, kahit iba ang motibo mo, huhulihin si Lord. Hindi mo siya malalamangan. Kahit nung una, pinupunta mo lang dahil nga kay Christy o kay Christian, pero magugulat ka na lang as you attend, listen, worship, isang araw talagang si Lord na ang pupuntahan mo. Amen? Yan. Okay lang naman yon yung merong pagpupunta ka sa church, nakikita mo si inspiration. Okay yon sa kabataan, Wana. Okay yon. Nakaka-add yun ng Okay naman yon. Pero nga, huwag hanggang dun lang. Kailangan mag-level up. Okay? Yan mga kabataan Evangelist chicks. At discipling. Lalong-lalo na ang ating mga young people, talaga namang gwapo at magaganda. Di ba? Ikaw ba kausap ko, Lance? Yeah. Ano yan Sila Janina, tapos nadagdagan pa. Wow. Yang ganda nyo, gamitin nyo panyang kay Lord. Tingnan nyo si Kathleen. Ginamit yung kanyang kagandahan para mabighani si Dustin. Pero nakita naman natin, dati si Dustin, yung chairs dyan. Pero ngayon, bit-bit niya pa ang sarili niya. Kanya ito sarili niya itong gadget, gamit. Nakita niyo yung pag-angat sa Panginoon? Pero dati yan, ay may dumating pa anak-anak. Sige, habol pa. Sige, tuloy natin. Number 8. Sige po, basahin natin. Go. Ayan, puro pakabig. Puro tanggap. Puro daing. Laging paglalapit sa iyo may kailangan. Laging pag nakausap mo, maya-maya maho-hold up ka na.
Okay naman tumulong. Huwag lang aabusuhin. Kakapunta mo lang kahapon, nandito ka na naman. Huwag naman, bukas naman. Okay? Again, tama po ang tumulong, magtulungan. Huwag lang aabusuhin. Okay? Number 9. Paano ba ang tamang pronunciation niyan? Caress. Okay. Balat, naku po. Hindi lang o bagyang natamaan. Lilipat na. In short, may iba pa akong term dyan. Nana. Alam niyo yung nana? Sa sugat, na pag nadot-dot siya, ang sakit nun. Very sensitive. Iyan po yung tinutukoy dito, balat, sibuyas. Okay, kaya pag may ganyan po, unawain, palawakin ang pag-unawa, huwag pong patulan. Kasi po, sabi ng Bible, sa mga mahina, tayong nakalalakas ang tumulong sa kanila. Okay? Pero isang paalala din naman na dapat huwag kang manatiling ganito po maramdamin. Yes. Dapat alam mo na kung ano yung mga palagpasin mo na. Okay? Palagpasin mo na. Hindi ka nakamayan, sige na. Hindi ka natamaan ka ng Word of God, alam mo naman na hindi intention yon, tanggapin mo. Amen. Okay? Number 10. Lahat po tayo, number 10. Ready? Go! Inspired by the love of God, inspired by Word of God, with transformed life, fruits of the Holy Spirit, blessings siya sa Lord, sa church, at sa iba. Medyo, po ako dito. Itong genuine Christian, medyo, in reality, wala pa po yan. Wala pa. Ano po ang tamang termino sa pagiging genuine Christian? Sabihin nga po natin, ako ay magiging genuine Christian. It's a process po yan. Wala po, kahit ako, hindi ko po pwedeng i-claim na genuine Christian na ako. Papunta. Patungo. In the making. It's a process, Rusty. Kasi po, kung perfect church, walang perfect Christian. Only one is perfect, God Himself. Kaya po, process po yan, proseso. Diyan po tayo papunta. Pero, I believe, marami pa bang inaayos. Sino po yung magsasabing marami pang inaayos si Lord sa iyo? Marami pa siyang nire-retoke. Di ba? Totoo naman yan. Kaya nga po may church Paunti-unti inaayos po tayo. Paunti-unti. Hindi po overnight transformation. Wala pong ganun. Sa parlor, baka pwede. Saya. Paganday mo ko, may pera ako, baka pwede pa. Pero sa spiritual life, sa Christian life, it's a process. Yan. Minomold ka ng Lord. Binibigyan ka ng mga pagsubok, it's part of the process. Binibigyan ka ng mga taong nakakainis, it's a process. Sinasaktan ng damdamin mo, it's a process. Maraming mga nanunukso sa paligid, it's a process. Okay? Dito na po tayo mag-end up. Meron pong isang story sa Bible
Hindi na po natin mababasa, kulang na po tayo sa time. Genesis chapter 18 and 19, meron pong isang lugar, city, na kung saan ang apoy ginamit po ng Diyos na kaparusahan. Tinupok po ng Diyos ng apoy ang isang city nang dahil sa kanilang kasamaan na. Ayaw na pong paawat ng mga tao sa kasamaan. Sodom and Gomorrah is the place. Ang Sodom and Gomorrah during the history, napaka-unlad na lugar. Ang kanya pong filled with water. Pag nagtanim ka, ang ganda ng bunga. Kaya lang po, dahil po sa kanilang kayamanan at pag-asenso, nabuhay na po sila ng may kasamaan. At ang pinaka-worst po dito, yun na nga po, yung sexual immorality. Lalaki sa lalaki, babae sa babae, magulang sa anak, at ultimo hayop, pinatulan na nila. Ganun na po silang naging karumal-dumal. Tinatawag pong sex orgies. Wala nang sinisino. Type ko yun. Ganun na po sila. Kaya po ito po yung gustong ipunto ni Brother Manny Pacquiao eh. Yung pong mga homosexual, hindi pa po yun talaga yung kasalanan. They are victim. Ang kasalanan, pag ang homosexual nakipagtalik na sa kapwa, lalaki, kapwa, babae. Yun na po yung sinful act. Yun na po yung galit ang Diyos. Yung sinful act. Pero itong ating mga kapatid na homosexual, kung yan naman hindi nila ginagawa yon, hindi natin sila dapat husgahan. God loved them. Pero pag ginawa na po yung pakikipagtalik, iyon na po. Doon na po galit ang Diyos sa sinful act. At dahil nga po doon, sinabi po ng Diyos kay Abraham, Abraham, tutupukin ko ng Sodom and Gomorrah. Ayaw na nilang paawat. Grabe na ang kasalanan nila. Genesis chapter 18. Pero si Abraham, ito po ang kagandahan sa lingkod ng Diyos. Umapela po siya. Sabi niya, Ama, alam ko na ikaw ay mapagmahal. Tutubukin mo po ba ang Sodom at Gomorrah kung may makita kang 50? May 50 na magsisi, magbago. Sabi ng Diyos, sige. Hindi ko tutupukin. Pero si Abraham, napag-isip-isip niya, mukhang walang 50 doon na matino. Mukhang walang 50 doon na magsisisi. Mukhang lahat yun tumawad. Kaya po, sa Bible, ang magaling tumawad si Abraham. Lord, pwede po bang bawasan natin? Genesis 18 po yan 45 na lang. Baka po pwede 45 na lang. Kung may makita po kayong 45 na magsisi, magbago, magbalik loob, huwag niyo na tupukin. Sabi naman ng Diyos, okay, deal. Hindi ko tutupukin kung may 45. Pero si Abraham, alam niya talagang delikado siya, Joel. Lord, 30 na lang. Sabi ni Lord, deal. Pero alam niya, sabit pa rin, Lord, 20. Okay, deal. Hanggang huling hirit, 10. Siguro kung humirit pa si Abraham ng 5, baka nabatukan na yun. So, ang total, ilan? 10. Sa loob-loob ni Abraham, siguro may 10 na to. Para maligtas yung buong buong city to kunyari buong Taytay.
O kaya sa Pilipinas, ano ba yung pinaka-industrialized productive city sa Taytay? Ay sa Pilipinas? Makati ba o ano? Quezon City? So, ganun. Okay, deal. Meron silang deal ng Lord. 10. Ito na, Genesis chapter 19. Bumisita na po yung mga anghel. Nagkatawang tao, yung anghel. 2. Pumunta po kay Lot, yung pamangkin ni Abraham. Kasi po itong si Lot, pamangkin to ni Abraham. Dahil po si Abraham pinagpala, at dahil pamangkin niya to, damay lagi. Kaya kayo magsasama kayo dun sa mga pinagpala. Amen? Madadamay kayo. Huwag kayong sumama dun sa mga magdadala lang ng sumpa. So sa madaling salita, si Lot, sa blessing, dumadami na yung kanilang mga tauhan, mga alagang hayop, nag-aaway-away na. Sabi ni Abraham, Lot, maghiwalay tayo. Nag-aaway na yung mga tauhan natin sa patubig, sa lupa, maghiwalay tayo. Okay? Sabi ni Abraham, pumili ka ng lugar. Pag ang napili mo yung plain, yung kapatagan, dito ako sa bundok. Pero pag ang pinili mo bundok, doon ako sa kapatagan. Ang gandang offer, Dennis, ano? Siya ang mamimili. Ang galing. Ang ganda. Etong si Lot, iginala yung paningin. Sabi niya, pag dito sa bundok, ang hirap dito. Walang wifi dito. Walang asenso dito. Tinignan niya yung field. Ay, ang ganda. Madali magtanim. Ang opportunity rito. So, ang pinili ni Lot sa madaling salita ay yung field, kapatagan. Pero hindi nakita ni Lot, doon sa kapatagan, nandun ang Sodom and Gomorrah. Lugar na puno ng kasalanan. Ang nakita na agad ni Lot, pagkakakitaan, makasarili. O sabi ni Abraham, o sige, doon ka, dito kami. So ganon na nangyari po. Pero ito na nga po, dahil po ang napili ni Lot ay yung malapit sa Sodom and Gomorrah, pati po mga anak niya, gumagawa na rin ng hindi tama. Pati asawa niya na influensyahan na. Kaya po nung ililigtas na si Anghel, Lot, umalis na tayo. Tutupukin na ng Diyos. Walang nakitang 10 na matuwid. Halina kayo. Alang-alang kay Abraham, itatakas namin kayo. Anghel po yun na nagkatawang tao. Kaya po minsan, alam nyo, I believe meron pa rin yan ngayon. May mga anghel pa rin na nagkakatawang tao. Minsan nga, ikaw yun eh. Di ba? Minsan, ikaw yun. Gagamitin ka ng Diyos. Ha? So, yun. Ano po, no? Nung lalabas na po sila ng pinto, tumagsa na ang mga tao. At ang sigaw na nila, ilabas nyo yung mga bisita nyo. Gusto namin silang makatalik. Grabe. Grabe talaga itong mga taga-Sodom at Gomorrah. Wild. Labas niyo yan, mga yan. Alam niyo, sabi ni Lot, huwag niyong galawin itong mga bisita ko, yung mga anak ko na lang ibibigay ko sa inyo. Nakita niyo na rin yung katwiran ni Lot. Mailigtas lang niya yung mga anghel, yung anak niya. Ipapalit niya. Pero alang ginawa po ng anghel, binulag po yung mga tao. Binulag po sila temporary. So nakalabas po sila. Pero may bilin po ang mga anghel. Paglabas natin dito, wala nang lilingon. Don't look back. Wala nang lilingon. Ano po ang bilin? Wala nang lilingon, no matter what. Kahit may tumawag sa inyo, walang lilingon. Maliwanag? Amen. Walang lilingon. Amen. Maliwanag. Maliwanag. Anong bilin? Walang lilingon.
Eto na, tumatakbo na, nagbabagsakan na ang apoy. Yung asawa po ni Lot hindi nakatiis. She looks back. Pakihanap, Florence, Genesis 19. Yung asawa po ni Lot lumingon. And immediately, she turned into a pillar of salt. Naging ano po siya, haliging asin. At sa history, Dennis, nakita pa yon. Nasa Bible Encyclopedia. Yung haliging asin. Nandun pa sa history. Sa tingin nyo, bakit lumingon yung asawa ni Lot? Bakit kaya lumingon? Hindi maliwanag, pero sabi ng mga Bible scholars, hindi niya kayang iwan ang Sodom and Gomorrah. Baka marami na iwang pautang. Ay, may utang sa akin. Ha? Tayo na po tayong lahat. So ano po sinasabi natin in conclusion? Katulad po ni Lot, pumunta siya sa lugar na kung saan nandun ang kasalanan. Nakita po natin mga kapatid, siya ang lumapit sa apoy. Pero kung ang pinili niya yung bundok, nangyayari ba yun sa asawa niya? Hindi. At I believe si Abraham, kayang-kaya niyang pakitunguhan yung mga makasalanan doon. Because Abraham is filled with God's anointing. Mga kapatid, huwag kang lapit ng lapit. Alam mo, mapapasok ka. Ha? Babad ka ng babad sa internet, nagkukulang-kulang sa kwarto mo. Magsasawa ka sa YouTube, magsasawa ka sa Facebook, mamaya iba na i-click mo dyan. Mga magulang, paggamitin natin ang mga anak natin, huwag in private yung kita mo. Sa sala, o kaya kung sa kwarto yan, check once in a while. Kung kaya nyo, maglagay kayo CCTV. Ano sinasabi natin? Huwag kang lapit ng lapit, lumayo ka. Alam mo, mapapasok ka, alam mo, masusunog ka doon. Ha? Yung mga tao sa paligid natin. Ipapahamak ka, lumayo ka na dyan. Yung kasama mo sa opisina, papansin ang papansin sa'yo. Ha? Iwasan mo na yun. Like ka pa ng like sa Facebook niya. Iwasan mo na. Nag-text sa'yo, ba't ka magre-reply? Bastos ko naman, di magre-reply. Ayan, text sa'yo, makita kayo, magre-reply ka pa. Ha? Nakuha po natin mga kapatid, huwag ka nang lumapit sa apoy. Lumayo ka na. May pelikula ito lately, yung comedy, LP. Lumayo ka nga sa akin. Ha? Wag mo sabihin yun, hindi ka lalayuan nun. Ikaw ang lumayo. Ikaw ang umiwas. Amen? Fire prevention from sin. Ayaw po natin. Tingnan niyo sa Abraham, ganyan po ang man of God. Walang isang unang pinakamalungkot ang pastor nyo pag nakita ko pong nasusunog ang inyong pamilya. Paano nasusunog? Kayo nag-aaway. Ang mga anak nyo nawiwindang. Mga kabataan napapariwara. Ang pastor nyo po ang unang-unang umiiyak, malungkot.
kapag ganyan po nangyayari. Nakikita ko kayo, nahahatak ng masamang impluensya. Nakikita ko kayo, ang kasama nyo, mga ilalagay kayo sa kapahamakan. Mga pong pastor, ang nalulungkot, nahihinagpis. Kaya po, higit sa lahat ang Panginoon, ayaw po niya na makita ang mga anak niya na masunog, mapuksa ng apoy ng kasalanan. Natawagan na po natin ang Asher. Sige, Dennis at Seya. Pag-receive po natin ng communion, simulan mo manalangin, alamin mo ano yung mga apoy ng kasalanan sa buhay mo na kailangan hanggat maaga, patayin mo na, tupukin mo na. At kung aamin ka na masyadong malaki na, kailangan mo ng tulong, humingi ka na ng saklolo. Ano ang isisigaw ng isang nasusunugan na hindi niya nakaya? Ano po sisigaw? Saklolo. Help. Wala sigurong Joel na susunog na yung buong bahay. Hoy, wag kayong makialam ha. Bahay ko to. O di wag. Wala naman sigurong ganun ano. Tutupok na yung mga gamit. Saklolo. Aba, sobra ka naman kung nakikita mo nang mapapahamak na kayo. Wag mo ano. Kung kailangan mo ng saklolo, sumigaw ka. Dito, ang mga taong nagmamahal sa iyo, may malasakit sa iyo, diyan ka humingi ng saklolo. At diyan mo makikita ang mga totoong tao na tutulong sa iyo sa oras ng iyong pangangailangan. Sige po, pray. Lord, ano ba itong mga apoy sa buhay ko na nilalaro ko na pwede palang magdulot ng kapahamakan sa amin? Lord, ano ba ang Sodom at Gomora ng buhay ko na kinakailangan lisanin ko? Kailangan umalis ako, takasan ko. Dahil kung hindi, ipapahamak ako nito. Sige, talk to the Lord. Speak to the Lord. Feel the presence of God. At kung may apoy na kailangan ka, walang iba, kundi ang apoy ng Panginoon. The fire of the Holy Spirit. Apoy ng Diyos. Yan ang kailangan natin para mapaglabanan mo ang tukso ng laman. Kung nanlalamig ka, ask for the fire of the Holy Spirit. As we sing, Come, Holy Spirit. Yes, Lord, we need your fire, O God. Dalangin ko, Panginoon, ang apoy ng banal na Espiritu. Ibuhos mo ngayon sa aming kalagitnaan. Tupukin mo ang aming mga panlalamig, O Diyos. Tupukin mo, Panginoon, ang kasalanan sa aming mga puso. Sing this song prayerfully. Ask the help of the Holy Spirit. Open your mouth. Humingi ka ng saklolo ngayon. And the promise of the Lord, pag tumawag ka sa akin, I will answer you. Yes, we need the help of the Holy Spirit. Lord, help your people. Hallelujah. And listen to your heart. Hold my life in your hands. Drawing me closer to you. I
Mga sa payo